We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Isinagawa ang committee hearing kaugnay sa umano'y blasting activity sa isang quarry site sa Lipa City ngayong araw, February 7. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ang probinsya ay hindi nagbibigay ng permiso para kayo ay mag-blasting. Ang nagbibigay ng permiso na pwede kayo mag-blasting ay ang PNP, Firearms Explosive Office. Yan ang naging pahayag ng kinatawan ng Sangguniang Panlalawigan kanina sa isinagawang committee hearing patungkol sa umano'y inirereklamong quarry site at blasting activity sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Dinaluhan ito ng kinatawan ng Provincial Environment and Natural Resources, punong barangay at mga residente ng Barangay Antipolo del Sur at ang kinatawan ng naturang quarry site. Tinalakay dito ang hinaing ng mga residente patungkol sa umano'y patuloy na isinasagawang pagpapasabog gayong may umiiral na Resolution No. 498, Series of 2023 ang Sangguniang Panglungsod ng Lipa kung saan nakasaad dito na dapat controlled at supervised blasting lamang ang isasagawa at wala dapat maging reklamo ang mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Taliwas daw ito sa naranasan ng ilang mga residente noong ika-22 at 27 noong Enero. Tuloy pa rin ang may blasting pa rin. Hindi lang namin alam kung bakit tuloy pa rin. Pero patuloy din ang pagbisita nila dito. Tinitingnan nila kung may nagkakrak pa dyan sa pader. Ayon sa alkalde ng lungsod, nagpalabas na siya ng standing order o kautusan na nagbabawal sa malalakas na pagpapasabog sa quarry site. So, nung last January 23, ay nagkaroon sila ng testing kung papasa yung kanilang blasting based sa inalaw ng Sangguniang Panglungsod. Ang permit ng quarrying nila, ang nag-i-issue niyan ay ang Provincial Mining and Regulatory Board through the Provincial Governor. Diba? Hindi naman ang city government. Kami lamang ang nag-regulate. So may pinasa ang Sangguniang Panglungsod na mga parameters. Kung once ma-comply nila yung pinasa ng Sanggunian, ini-implement natin as local chief executive. Bagamat nagpapasalamat ang ilang mga residente na ipinaayos ng pamunuan ng quarry site ang kanilang nasirang bahay, umaasa pa rin silang tuluyan ang maipatigil ang pagpapasabog sa lugar. Sana'y magpatuloy ng maalis. Kasi hindi naman kami lang ang naaapektuhan. Marami talaga. Nagawa, inayos naman nila, okay lang. Maraming salamat at naayos. Huwag nang ipagpatuloy yung pagpapaputok. Kung maaari sana mapatigil na nga yung blasting na yan eh. Kasi kung maaari, kung pwede nga lang, ay pati na yung quarry. Dahil kasi ang alikabok naman. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamunuan ng quarry site pero pagtitiyak nila na patuloy na makikipag-ugnayan sa mga residente at pamunuan ng barangay hinggil sa kanilang mga reklamo. Magkakaroon ng magandang solusyon. Kami po ay gagawa ng rekomendasyon matapos po naming marinig ang inyong hinaing. Ano po, kasama po natin ang ating PGNRO, kasama po natin ang ating legal office ng Sanggunian na gagawa po kami ng rekomendasyon
sa tamang ahensya kung ano po ang dapat gawin dito po sa inyong hinaing na ito. At ang barangay naman ay laging handang-handa sumuporta sa lahat ng mga pangailangan ng aking mga barangay. Ating hintayin yung mga aksyon na galing itaas ng iba-iba mga legal na papel lang galing sa itaas sa ating bayan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Sugatan ang 2 katao sa salpukan ng motorsiklo at bangkulong sa bahagi ng Barangay Bangin, Agoncillo, Batangas, pasado 6:00 ng gabi kagabi. Sa report ng pulisya, mula sa Barangay Road ang driver ng bangkulong at patungo sa highway ng sumalpok sa motorsiklo. Nadala naman daw sa ospital ang mga biktima na kasalukuyan pang nagpapagaling. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Nabiktima na raw ng pandaraya ng ilang tindera ang ilang mamimili sa Lipas City Public Market. Kaya naman ang regular na pag-iikot at pag-calibrate ng mga timbangan isinasagawa para maiwasan ang dayaan ayon sa market supervisor. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Minsan na raw nakaranas ng kulang sa kilo at piraso ng isdang nabili si Allen nang minsang mamili sa Lipas City Public Market. Malaking panlalamang daw ito para sa kanya dahil sa bahay na niya nalaman nang makauwi na kulang pala ang napamili. Kaya ang biniling halagang 120 pesos lamang na pusit, kanya munang itinimbang sa timbangan ng bayan para makasiguro. Dinismaya ako, kulang po, kala ko po tama. Buti po't ngayon may nakatagpo ng tama. Tuwing bibili po ako, may timbangan po pala dito. Titimbahin ko na po. Sigurado. Ayon sa market inspector, may ilan na rin silang natanggap na reklamo pero agad din nila itong naaksunan. Maya't maya rin silang nag-iikot upang paalalahanan ang mga mamimili na maaari nilang gamitin ang 3 timbangan ng bayan na nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng palengke. Na bago kayo uwi, timbangin niyo na po muna ang inyong mga pinamili. Hindi po yung pagdating sa ating bahay, sabay po sa social media, kung ano-ano sila sabi, kaya po yan. Meron kami na talagang timbangan. Timbangin niyo muna pa bago kayo umuwi. Ngayong araw nagsagawa ng unannounced inspection sa mga timbangan ng mga tindera. Layon daw nitong malaman kung tama at hindi nandaraya ang mga tindera. Sinigurong calibrated at may authorized sticker ang bawat timbangan na nangangahulugang pumasa sa mga inspektor sa palengke. May mga inspektor po na nakatalaga dito na handa po kayong tulungan. Ibalik niyo po sa amin ang inyong pinamili at ito po ay aming aaksyonan. Pag napatunayan po namin ito na kayo ay na sila ay nanlamang o nandaya, yan po ay sinasamsam namin ang kanilang paninda. Kung mapatutunayang nananamantala ang ilang tindera, papatawan sila ng multa ayon sa market inspector. 3,000 piso sa first offense, 6,000 piso para sa second offense at sa third offense, tatanggalan ng permit at hindi napapayagang magtinda sa pamilihan. Ang tindero ng isdang si Dennis, wala pa raw natatanggap na reklamo. Pagtitiyak niya sa kanyang mga mamimili, sigurado dito, labis pa mabibili mo. Dapat talagang tingnan nila yung timbangan maayos. Ayo, sunod naman din. Wala man reklamo din eh. Payo rin ng Market Division agad idulog sa kanilang tanggapan kung mayroon silang mga reklamo para agad itong maaksyonan. Hindi po kami tumatanggap ng complaint sa social media. Pinararating po sa ating mga mamimili. Ito po ay may office, bukas po ang aming opisina, Monday to Friday. At kung kayo po ay gusto magreklamo o magsampa ng complaint, kami po ay handang kayo tumulong sa inyo. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. 75% ng tapos ang rehabilitasyon ng Dumuklay Bridge sa Batangas City, mas maaga kaysa sa April 2024 target completion date. Ang nasabing tulay pinadadaanan na rin sa mga residente at light vehicles. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Yes, Ace, tapos na yung riprap sa magkabilang bahagi ng tulay. Gayun din, yung flooring sa ilalim nito. Ang sabi ng site engineer, pipinturahan na lamang itong itaas na bahagi ng Dumuklay Bridge. Ang bukas sarang tulay ng Dumuklay sa Batangas City may naitatawid ng pag-asa matapos padaanan itong muli sa mga motorista buhat ng isara nito lang nakaraang Disyembre. Masaya po kami at nagawa po ang tulay na nakakaraan na ang mga eskwela ko. Tuwan-tuwa po ang mga taga-Barrio, taga-Dumuklay, saka yung iba pa. May tagal din nga lang pero ayos naman, magaling at nadadaanan na din sir. At magtutuloy-tuloy na raw ito lalo't halos tapos na rin naman ang rehabilitasyon. 95% ng kumpleto ang paggawain ayon sa site engineer ng kontraktor nito na nasa 7 barangay ang inaasahang makikinabang sa proyekto. Yung ilalim sir tapos na, yung riprap tapos na din.
Halos wala nang masyadong ganong activity, finishing na lang. Hindi na raw kailangan pang magtiis na umikot ng pagkalayo-layo para lang makarating sa pupuntahan. Sa April 2024 pa ang target completion date nito, pero mapapaaga raw na ma-turnover ito sa lokal na pamahalaan. Yung kanilang mga bidding docs na dadalhin dito sa atin, i-settle na lahat nila yung mga documents na kailangan. And then siguro before March siguro, okay na yun lahat, 100% na yan. And then, nakatakda na ring alisin ng ilang heavy equipment sa kasisimula ng pagpipintura sa tulay. May halos 2 taon din na hindi napadaanan sa mga motorista ang tulay nang kakitaan ng malaking butas ito, dulot ng nagdaang bagyong Paeng. Bukod pa sa pagpipintura, ang sabi ng City Engineer's Office, yung pag-i-install na lang ng canal cover yung isasagawa dito sa itaas na bahagi ng Dumuklay Bridge. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nakatakdang ialok na bagong kurso ng TESDA ang Video Content Creation. Layo ng kurso ang professionalism at tamang pagbuo at pag-produce ng content ayon sa ahensya. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Sa mga libreng oras, kung wala rin namang pasok sa eskwela, cellphone at mga vlogging essentials ang kaharap ng 22 anyos na multimedia art student at content creator na si Goldwyn. Hindi naman daw niya napapabayaan ang pag-aaral. Kapag nag-stop yung social media, anong meron ka? Parang ganon. At least meron kang backup. Like, backup mo na dapat yung social media. Dapat meron kang education. Taong 2020 na magsimula siyang mag-video blog o vlog. Ang karaniwan niyang content, mga POV at skits. Hindi naman daw niya aakalain ang pagbababad niya sa panonood ng mga vlogs, mapagkakakitaan niya na rin. Nung time na yun, sabi ko, parang kaya ko to. Tinry. Ay mayabang. Tinry. Ayun. So, nung natry ko siya, nag-boom naman siya. Then, ayun, the rest is history. Aminadong hindi madali. The struggle is real, lalo na sa pag-iisip ng content o nilalaman ng video. O mga kapuso, ang mga intro spills at pa-invite na hit, like, and subscribe para makaengganyo ng viewers, pwede pa raw ma-improve yan. Sa tulong ng TESDA at sa kursong content creation na bubuksan nila, handa raw silang magturo ng mga konseptong babagay sa mga mag-e-enroll. Sabi nga ni Sec, this will professionalize yung mga ating mga vloggers kasi talagang they are earning naman dito sa pagba-vlog nila. May competency standards na raw na binuo ang TESDA para sa tamang pagbuo at pag-produce ng concept para i-share sa social media. Hindi rin naman daw nito masasagasaan ng mainstream media. Pero ang tanong, sino ang magtuturo sa mga sasabak sa kurso? Yung mga experts of vlogging, pwede din yung mga katulad nyo from media. Oo, kailangan lang natin mag-train ng trainer's methodology. So yun lang. Very cool siya kasi marami kasing merong potential na mga tao pero hindi nila alam kung paano mag-start. Sabi ng TESDA, libre itong iaalok. Estudyante man, may karanasan na sa pag-vlog, lalo't higit sa mga magsisimula pa lamang sa content creation. Hinihimok din ng TESDA ang mga media practitioner na makipag-ugnayan sa kanila. Pwedeng bumisita sa tanggapan ng TESDA para makapag-inquire at malaman ang karagdagang detalye. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, February 8, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan, lungsod ng Lipa at bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat ng mga poste at ng mga secondary line, kalinsabayang row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Epektibo na simula nitong February 1 ang taas presyo sa kada kilo ng LPG. Kaya naman kanya-kanyang diskarte na ang ilang may-ari ng karinderya sa Batangas City para makatipid sa konsumo nito. Narito ang report ni Hazel Alviar. Ipinatupad na nitong unang araw ng Pebrero ang dagdag presyo sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Umaabot na sa 95 centavos ang taas presyo. Katumbas yan ng 10 pisong dagdag sa karaniwang 11 kilogram na tangke ng LPG. Ayon sa ilang retailer, may ilang customer sila na nagrereklamo dahil sa muling pagtaas sa presyo ng LPG. Oo, kasi sunod-sunod yung increase niya.
halos monthly. Minsan parang ayaw na nilang bumili kasi sobrang taas na ng presyo ng... Ang may-ari ng karinderyang ito sa Barangay Balagtas sa Batangas City, bagamat dismayado sa panibagong taas presyo, wala na raw siyang magagawa. Hindi rin daw siya magtataas ng presyo sa kanyang mga paninda, pero binabawasan ang servings ng kada takal ng pagkain para kahit papano raw ay makabili pa rin ang kanyang mga customer at kahit papano ay kumita. Hindi siya tinaas ang price, nagbawas naman ng konti sa pagtatakal para makabili na din ang iba. Merong iba yung hindi naiintindihan na mahal ng bilihin, yung iba naman ay okay lang. Marami din nagrereklamo. Ang tindera naman ng pares at merienda na si Jacqueline, nagtaas na rin sa kanyang mga paninda. Kung hindi raw siya sasabay sa pagtaas ng presyo ng LPG, lugi ang abot niya. 900 na po ngayon ang gasol, kaya ang... Dati mo magkano? 880? Nagdagdag po ng presyo na 5 piso lang po. Simula nitong Enero ngayong taon, nasa 3 pesos 40 centavos hanggang 3 pesos 45 centavos na ang itinaas ng kada kilo ng LPG. Ang mataas na presyo ng LPG magtutuloy-tuloy hanggang Marso ayon sa Department of Energy. Marami raw dahilan ng taas presyo sa LPG, maging ng ilan pang produktong petrolyo. Kabilang na riyan ang patuloy na pagtaas ng Dubai at Brent crude oil. Samantala tumaas din ng 50 sentimo ang kada litro ng auto LPG. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar. Balitang Southern Tagalog. Inaasahang dadagsa ang nasa 9.7 milyon na turista sa Batangas sa nalalapit na Holy Week ayon sa Provincial Tourism Office. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Muling inaasahan ng Batangas Provincial Tourism and Cultural Affairs Office o PTCAO ang pagdagsa ng mga turista sa lalawigan ng Batangas. Sa tansya ng PTCAO, nasa 9.7 million ang tourist arrival ngayong paparating na Holy Week at sa tag-init. Nasa 30% raw itong mas mataas kumpara sa naitalang kaparehong season noong nakaraang taon. Last year we have around 7 million, pero this time we're seeing an increase of 30% sa ating tourism arrivals. We got this figure kasi for the last 3 years from 2021, we've been seeing an annual growth of 30%. So dito namin binasa sa growth rate na to. Ayon naman sa Pag-asa, posibleng pumasok ang tag-init sa huling linggo ngayong buwan o unang linggo ng Marso. Sa ngayon po, hindi pa po kasi by Wednesday posible maranasan pa rin po natin ulit yung amihan, and by Friday po, mas doon po iiral po yung anging hamihan po, particularly sa Luzon at sa Visayas area. Nilinaw din ng Pag-asa na ang nararanasang mainit na panahon ngayon ay dulot ng easterlies. Ito po yung hangin na nanggagaling po sa may dagat Pasipiko. So dahil dito po galing yung hangin po natin, so medyo mainit at humid po yung mararanasan po nating panahon. Ngunit hindi po ibig sabihin nito na wala po tayong pagulan. Sa isang resort sa Pagkilatan, Batangas City, aabot na raw sa 100 katao ang nagpapareserve sa kanila ngayong buwan ng Pebrero at Marso. Inaasahan na raw ng pamunuan ang mataas na bilang ng dadagsa sa kanilang lugar ngayong peak season. We are preparing for our biggest group po ng Holy Week. And normally po, maabot kami ng 300 plus. At amin pong hotel ay napupuno po in a week, puno na po yan. Naman kami ng advance bookings. Ayaw naman namin silang i-reject because we want to serve them as much as we can. Handa na rin daw ang mga lifeguard na aalalay sa mga bisita. They are well trained. And then ang atin pong swimming pool ay ready din po kasi salt water din po siya. And then we encourage people po na maligo sila sa umaga kasi sa mahapon po lumalakas yung dagat. And then safety-wise kami po ay ready lahat. Even our staffs are ready naman po to help them. Isas ay pinagmamalaki sa Batangas ang magagandang karagatan at pasyalan sa lalawigan na siyang dinarayo ng mga turista. The proximity from Metro Manila and the accessibility because of our roads and good infrastructure coming to Batangas. Also, because there's a continuous relaxation of health and tourism, of health and safety protocols sa mga tourism establishments. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Kumpirmadong hiwalay na sina Bea Alonzo at Dominic Roque ayon kay Boy Abunda. Samantala, dream come true daw ni Joe Berry ang maging abogado sa Lilet Matias Attorney at Law. Narito ang report ni Hazel Alviar.
Kinumpirma ng TV host sa si Boy Abunda kahapon sa kanyang programang Fast Talk with Boy Abunda na hiwalay na si Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon kay Boy, kinausap umano ni Dominic si Bea para suyuin pero nilinaw nitong walang kinalaman ang prenup agreement sa hiwalayan ng dalawa. Tila dream come true naman daw ang childhood dream ni Joe Berry na maging isang abogado dahil sa gagampanan niyang papel sa upcoming series ito na Lilet Matias, Attorney at Law. Bata pa lang daw siya ay pinangarap na niyang maging abogado at suportado siya rito ng namayapan niyang ama. Para kay Joe, hindi pa man niya nakakamit ang pangarap niyang maging abogado sa totoong buhay. Ang Lilet Matias, Attorney at Law ang paraan ng Panginoon na ma-experience niya kung ano ang ginagawa ng mga abogado sa totoong buhay. Samantala magkikita na si Chloe, ang karakter ni Valin Montenegro, at si Dayan, ang karakter ni Faye Lorenzo. Pero papagitna si Bernard sa problemang pinasok ni Chloe. Ang mga eksenang yan abangan sa Love Die Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, nararanasan ngayong araw ang maaliwalas na panahon dahil sa umiiral na easterlies. Pero posible pa rin ang pagulan sa ilang bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Narito ang report. Mga kapuso, unti-unting bumabalik ang ihip ng amihan pero hindi pa rin halos ramdam sa ngayon. Magpapatuloy ang malinsangang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa easterlies na nananatiling dominant weather system. Habang yung amihan naman, tanging sa Batanes lang umaabot sa ngayon. Base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon pero maging alerto pa rin sakaling magkaroon ng localized thunderstorms. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Isinagawa sa 14th Punlad Festival ang street dancing competition at iba pang aktibidad sa Talisay, Batangas. Inaasahan namang magpapalakas sa turismo ng bayan ang pagdiriwang ng naturang kapistahan ngayong taon ayon sa LGU. Tunghayan yan sa report ni Hazel Alviar. Sa mga costumes pa lang hanggang sa bawat pag-indak ng mga mananayaw, mababatid mo na ang mensaheng nais iparating ng bawat grupong kalahok sa isinagawang street dance at punlad dance competition kahapon bilang bahagi ng pagdiriwang ng 14th Punlad Festival 2024. Sinalihan ito ng mga grupo mula sa 7 clustered barangay. Itinanghal na Grand Champion ng Cluster 2 mula sa Barangay Tumaway at Barangay Kiling. Pinakikita ang pinaka-main source ng income ng Talisay ay nagmumula sa mga seedling, sa punla. Punla means hindi lang sa mga trees, pati sa punla ng tilapia. Dahil kami ay aquaculture town din. Kaninang umaga naman isinagawa ang karakol para kay San Guillermo, ang itinuturing na patron sa bayan. Iba't ibang grupo mula sa mga barangay sa bayan ang nag-alay ng sayaw. Hango sa salitang punla at pag-unlad ang salitang punlad. Ang bayan ng Talisay ang tinaguriang Seedling Ball of the Nation dahil dito raw makikita ang halos lahat ng klase ng mga punla sa bansa na maaring itanim. At dahil daw sa mga punla, makikita ang naging pag-unlad sa bayan. Pero labis raw na naapektuhan ng kabuhayan lalo na ang turismo sa bayan noong puputok ang Bulkang Taal noong 2020 na sinundan pa ng pandemya. Ayon sa LGU, nasa 30 hanggang 50,000 turista na lang ang naitala nilang tourist arrival noong nakaraang taon. Mas mababa sa mahigit 100,000 bago ang pagputok ng Bulkang Taal. Hindi pa po kami pinapayagang magdala doon sa Volcano Island ng mga turista. Kundi ang pinapayagan lang pong tourism activity sa amin ay magkaroon lang po ng pagsakay sa bangka na umiikot po sa lawa ng Taal. Pero dahil sa pagbabalik sigla ng Punlad Festival ngayong taon, umaasa ang LGU na magiging malaking tulong ito para umangat muli ang turismo sa kanilang lugar dahil marami raw itong nahikayat ng mga bisita na magtungo sa bayan para makisaya sa inihanda nilang iba't ibang aktibidad na magtatagal hanggang sa linggo. Marami po ang mga naka-check-in dito sa mga resort and hotel namin dito sa Talisay. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog.
Nararanasan ang mababang supply ng dugo sa blood bank ayon sa Philippine Red Cross, kaya ang publiko hinihimok na mag-donate ng dugo upang matugunan ang bumababang supply nito. Samantala, isasagawa ang Kapuso Bloodletting Day sa SM City, Batangas sa Biyernes, February 9. Naritong report ni Paul Hernandez. Dito sa Blood Center ng Philippine Red Cross, Batangas City, ginagawa ang testing sa mga dugo mula sa donor para tingnan kung ligtas at fit para sa transfusion. Sa blood bank ref na ito, nakatago ang iilan na lamang ng mga blood bags. Patunay raw na manipis na ang supply ng dugo sa kanilang tanggapan. Sa datos, umaabot sa 2,000 bag ng dugo ang ilalabas nila para ipaabot sa mga nangangailangan. Versus sa nagdo-donate, talaga pong kulang na kulang. Ang nagdo-donate lang ay less than 500 katao. So may kakulangan po talaga sa pagsusupply ng dugo. Karamihan sa mga nangangailangan ng dugo, mga buntis, biktima ng aksidente, mga may sakit, partikular raw ang mga nagdadialysis. Kaya ganoon na lamang ang panawagan nila sa publiko na mag-donate ng dugo. Malaking tulong sa replenishment ng dugo ang blood donation. Lalo po sa mga kalalakihan na wala namang nire-release na blood. Maganda po ito na nakakapag-donate sila ng dugo. So yung dugo po nasa-circulate, nare-replenish ng bagong red blood cells. Ang mga bloodletting activity na inisyatibo ng mga organisasyon o kumpanya nakakatulong para kahit papano'y mapunan ng kakulangan sa supply ng dugo. Napakalaking bagay po ng mga kapartner natin since nga po hindi naman po lahat pwedeng mapuntahan or pumunta sa Red Cross. Yung mga company po, sila po yung isang source na pwede nating hinga ng tulong. Bukas daw ang kanilang tanggapan para sa mga gustong mag-donate ng dugo at makapagsagip ng buhay. Bisitahin lamang ang kanilang social media accounts para malaman kung kailan at saan ang susunod nilang blood donation drive. Samantala sa Biyernes, February 9, samahan nyo kami sa pagbibigay serbisyo at malasakit sa kapwa sa isasagawang GMA Regional TV Bloodletting Day. Sa SM City, Batangas Event Hub, alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Donate blood, save lives mga kapuso. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Good news mga kapuso, sa mga naghahanap ng trabaho, naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: Assistant Publicity Manager for Entertainment, Corporate Strategic Planning Manager, Research Manager, Research Analyst at iba pang makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.